Mamaya ho natin pakinggan ang announcement nitong si Bro Edwil Zavala ha. Meron ho muna akong tagubilin ha sa ating mga kasama dito sa PH Update na tutungo sa EDSA. Kasi alam ko marami sa ating mga kasama dito ang magtutungo dyan para makapagpakita ng suporta sa mga pinaglalaban ng mga kababayan nating INC. Tayo din ho dito sa PH Update handa na anumang oras mula ngayon. Tutungo ho tayo dyan para makapagpakita ng suporta dyan sa mga kababayan nating INC. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, kumakapal na ho ang mga tao dyan sa, EDSA. Lahat ho welcome dyan. Wala hong dyan, wala hong hindi welcome. Yung mga makakaliwa siguro yung mga interest nila ay maagawang kapangyarihan kung ano pa man. Ang tayo lang naman, ang atin lang naman ho dito gawin ng tama. Yun ang ipatupad ang batas, hindi baluktutin ng batas. Anong batas ang gusto nating maipatupad dito? Yung batas na kung saan etong si Bunoan hindi state witness. Yung batas na kung saan yung mga nagnakaw sa mga maanumalyang flood control, tuntunin natin kung sino ang mga mastermind. Yun lang ho ang atin dito. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pakinggan ho natin ang announcement nitong si Bro Edwil Zavala. Respeto, pagsuporta, ang ating maibibigay dito sa mga kapatid nating INC. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Yun. Magandang umaga, narito po ang ating Net25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City. Kaugnay ng isinagawang pupunta ho tayo dyan ha. Antabay lang ho tayo ng konti pero tayo ho dito sa PH Update handa hong dumalo dyan. Diyan sa pagtitipon na yan para makapagpakita ng suporta para ika nga bulgarang panluloko na ang ginagawa nitong si Boying Remulla sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo mauna pang makukulong si Rodante Marcoleta doon sa mga magnanakaw ng flood control. Sarap murahin itong si Boying Remulla kaso hindi lang tayo nagmumura dito Pero ito sigurado lang yung Boying Remulla na to. Siyempre INC yan Alam naman natin INC religious group yan. Paano ba tayo magbumura, di ba? Kagigil si Boying Remulla, no? Parang yung batang pasaway. pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad. Sana all may intelligence. Sana all may intelligence. Sana para dun sa mga estudyante na gumagawa ng karumal-dumal na kabalbal sa eskwelahan, may intelligence rin. Sana all. Ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng... Kasi pagka hindi tayo nagsama-sama para putulin na sungay nitong administrasyon na to, ano na yan? Magdedire-diretso yan. Kailangan na kong putulin ang sungay nitong administrasyon na to. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ano ito? Sobra na. Tama na. Ika nga ng mga tama na, sobra na. Putulin na sungay ng mga siraulo sa gobyerno. EDSA. Prayer rally to. Panalangin natin na maputol yung mga sungay nila. Habang mahigpit na monitor ng mga otoridad ang... Announcement pa lang yan ni Boying Remulla kahapon. Na pinagpaplanuhan nito si Senator Rodante Marcoleta. Mga walang niya kayo. Sige, tingnan natin. Remulla versus INC. Hindi ito Remulla, hindi ito Ombudsman versus INC. Remulla versus INC ho ito mga kababayan. Sitwasyon. Ano niya kayo Nakapal ng mga mukha nyo.
Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa Yung Armed Forces daw ho, minomonitor na yung rally sa Baka sasali sila. Sasali ba kayo Armed Forces? Welcome kayo. Minomonitor ng Armed Forces. O saan na kayo? iba't ibang mga probinsya. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Oh! Aray mo. Ito naman si Sir Nelson Kaaga-aga, pinapaandaran tayo. Huwag ganon. Kaugnay po ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Yan. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen. Kita mo na yan, boy Remulla, kapal na mukha mo! Nakasigaw no? Aga-aga galit kay boy Remulla si Kirin Jambe. Galit yan. Langya ka, boy Remulla. Ang dami pwedeng ipakalong, ba't si Senator Rodante Marcoleta pa? Langya ka, Seryan mo. Ako, PH update, makikisa ako dyan sa rally na yan. Palakpakan muna natin to si Senator Rodante Marcoleta. Ang pagkakaroon ng kaso dito sa Adik administration na to, medyo nagpupyok pa tayo dahil liga nga nagbibinata. Siyempre, alam nyo naman, di ba? Isang karangalan. Di ba? Kung sakaling, sino mga vlogger dyan na masampahan ng kaso? Kung sakaling tayo man, dumating ang punto, huwag naman sana, di ba? Huwag naman sana. Di ba? Wala ng PH update pag nagkataon, di ba? Gusto nyo ba? Wala ng PH update. Sakali man, titignan natin yan bilang isang malaking karangalan. Kung baga nakahanay ka kay Rodante Nakahanay ka kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, kay BP Sara. Doon ka nakahanay. Kung sakaling kasuhan ka dito sa adik na administration na to, yun ho ang sinasabi ko sa inyo.
sa aling, God forbid, knock on wood, knock on every wood, wag naman sana mangyari, no? Mga, ginanon tayo, wala, isang ika nga, hindi tayo matatakot dahil alam natin nasa katotohanan tayo. Hassle, ika nga, wala, hindi naman tayo kasing yaman ni Senator, itong si Senator Jingo Estrada, hindi naman tayo, pagdating sa ika nga, legal talagang, baka PAW, public gobyerno yun baka ibenta tayo. Hindi naman nangyayari yun. Knock on wood. Diba? Men na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Yan. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Abangan po ang latest sa mga pangyayari ngayon. Bali ho, ika nga, habang nangyayari ho yan, atin naman hong panoorin ng interview netong si former Congressman Mike Defensor dyan sa Billionaire News Channel. Ito, pakinggan mo natin. Saan ka ngayon exactly? And papunta ka ba dun sa event? Actually, Attorney Trixie, 2 hours 30 minutes na ako sa kalye. And yes, I'm joining the group in EDSA. Ano mang oras ho mula ngayon baka tutulak na rin ho tayo ng pa-EDSA ha. Pagka medyo gumanda-ganda ang tawag dito, ang sitwasyon ng panahon kasi medyo malayo ho yung panggagalingan natin. Manggagaling ho tayo sa sobrang south, ika nga. Sa south o sa pinaka-south. Dahil doon tayo manggagaling. Diba? Mahirap na ho kasi baka bigla lumubog, mayari tayo, di ba? Yung mga kalsada. Antabayanan ho muna natin na sitwasyon. Pero anumang oras mula ngayon, pagka medyo gumanda-ganda sitwasyon ng panahon, kaya tayo ho'y magtutungo dyan. Okay? Marami naman kasing vlogger dyan. Mga tamad yung iba dyan Hindi naman makikipag-rally, tambay lang sa bahay. Grabe, hindi ko tambay sa bahay, tamad pala. Tamad pala hanggang lang pala sila hanggang YouTube. Hanggang Facebook ko lang magalaw, no? Tayo sa PH Update, tayo subok na dyan, di ba? Pag kami pagtitipon talagang pupunta tayo. Napakarami ng mga tao na nasa EDSA ngayon and madami pa rin ang dumarating. Biglaan to, Attorney Trixie, as you well know, no? Hindi naman to in-announce, wala kaming panawagan, pero nagkaroon ng tawagan kagabi to have this, pero hindi ko kalain na ganito kaaga pa lang, ganito kadami ng tao. Actually, from what I understand, 2 o'clock ng umaga, nagdatingan na yung mga buses dyan. And more, actually, by about 4 o'clock. So, pagkagising natin this morning, marami na talagang tao dyan. Do you know what this event is about? Well, actually, hindi ko masabi in particular, Tony Tixino, pero nung nanawagan kahapon yung mga White Ribbon Movement, supposedly magkakasama na kami ng mga ibang kasama dito. Pero I guess, nagkagulo nga kahapon kasi may mga public declaration na hindi pwede kami pumunta. Particular, ako pa, nabanggit sa pangalan ko. And eto, patuloy pa rin to ng paglabas ng mga tao tungkol doon sa corruption, tungkol doon sa nangyayari na talagang yung ginagawa nila, wini-weaponize yung ating mga ahensya ng gobyerno
particular, yung institution Simula lang ho ito nga nangyayari na to, ha, yan dyan sa EDSA. Simula lang ho yan, ha. At hindi ho na tayo makakapag ika nga tulak ng pagbabago kung tayo ay nasa bahay lamang. Kung maaari, kung kaya din naman, tayo ho'y magtungo dyan sa EDSA. Sa pagsuporta para sa katotohanan, para sa tama, binabaluktot na ho nila batas. Talagang yung tipong tuldok, kudlit, kung ano man ang pwedeng ika nga tignan para ito pwede nating ipasok to para maging plunder si Marcoleta. Ito. Itong kapirasong salitahan na to. Yan, yan. Campaign donation, plunder. Lang yan. Si Raulo. May uod sa utak. ng ombudsman na supposedly constitutionally mandated na kailan lang nagsabi, nakakagulat ka, and tawan-tawa din ako kasi kami ni Senator Marcoleta pa-file ng plunder pagkatapos si Secretary Manny Bonoan na siyang departamento na na-involve yung flood control, naging state witness. Aray mo! Tingin ko talagang yung galit ng tao, hindi mapipigil eh. Talagang iba na yung mga ginagawang hakbangin ng gobyerno. Yun ang pinakamasakit para sa akin. Gawing state witness tong si Bunuan. Magurguro siya dyan sa dyan sa kulong. Pakialam ko dyan, anak ng tokwa. Pagkatapos yung nagpakasasa, nag-enjoy kayo from 2023 hanggang 2024 sa 2025. Ngayon, bullshit na yan. Could you walk us through the other day ba o kahapon, mayroong White Ribbon Movement. Tama ba yun? The other day. Tama. Tapos, Tama. konti lang ang dumalo. So, ang pinaka-generous na estimate was something like 3,000 to 3,500. Pero, what was that about? And Para sa mga taga-AFP, PNP, wag na kayong mahiya. Welcome kayo dito. Baka akala nyo, ha? Welcome ang AFP, PNP na sumali sa prayer rally. Magdarasal lang naman tayo. Wala naman. Darasal lang. Punta kayo doon. Magdasal tayo. Panalangin natin na sana di ba, umayos ang kaisipan ng mga siraulo sa pamahalaan. Ganun lang naman. AFP, PNP, punta na doon. Pahintay nyo. O kung meron kayong kamag-anak ng AFP, PNP, papuntahin nyo doon. Manalangin tayo doon. Ganun lang naman. Mananalangin, ha? Hindi manggugulo. Prayer rally. Mananalangin tayo. Bira. Meron kang pamangkin na nasa AFP. Sabi mo, punta ka na ng EDSA. Meron kang anak na PNP. Punta ka doon, anak, manalangin tayo. Punta tayo doon, sabay-sabay, mananalangin tayo. Diba, panalangin natin ang bansa natin na ika nga iligtas tayo dito sa mga siraulong government official. Diba? anong nangyari? Tapos, connected ba yung mga pangyayari ngayon doon sa White Ribbon Movement? Well, hindi ko alam kung directly connected, pero kasi talaga nung nag-usap-usap kami ng mga ilang kasama na dadalo din dito, nagkaisa kami na we will be supporting yung White Ribbon Movement kasi nga parang walang partisanship, walang politika, basta ang panawagan natin is korupsyon, yung anti-dynasty bill at saka electoral reforms. So sabi namin, sige, makikisama kami dyan, hindi kami kikibo about, kasi alam mo naman, iba-iba yung pananaw ng mga tao dyan, iba-iba yung kanilang perception, yung iba, di ba, resign, impeach. Ng Boeing Raymulla na to, si Raulo. State witness daw si Bunuan. Kulong si Marcoleta, si Raulo ka ba, Boeing Raymulla, ha? Inday, tapos corruption ni BBM, yung iba naman, corruption lang ni BBM. Basta ganyan yung mga iba't ibang grupo, no? Sagarin nyo. Sige, Boying, tuloy nyo yung kaso kay Senator Rodante Marcoleta. Sagarin nyo ang galit ng mga tao. Pakawalan nyo, gawin yung state witness itong si Bunuan. Talagang kitang-kita dahil aso ng Malacanang si Bunuan nung nag-uumpisa ang kasagsagan ng Nakawan. Ngayon, lahat ng Amena Pangandaman, Martin Romualdez, Bunuan, anak ng tokwa, hindi pwedeng makulong. Bakit? Kasi alam nila kung sino mastermind. Hindi ba malinaw yon? Na Malacanang ang mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. Basta ba yung kanilang posisyon? So kami naman, okay lang. Wala Aga-aga, namang ha? problema. Kami Hindi willing kami lang, ha? makipag-unify. Kasi nga, yung corruption, bottom line, kailangan talaga natin resolvehin.
Pagkatapos nung umaga, sabi, sige, wag na lang tayong tumuloy. Pero alam namin kasi may mga ibang tutuloy na kasama. So pumunta pa rin kami, pero lumayo na kami para wag magkagulo ng direct interaction. Kasi if you recall, Attorney Trixie, binanggit mismo, Mike Defensor, huwag kang pupunta doon or something to that effect, no? At saka yung mga DDS, huwag kayong pupunta. Well, yeah, So meron having ganun. said that, tapos biglang kahapon ng hapon, nagkaroon ng press conference si Ombudsman Boying Rimulya, sinasabi na nga, hindi, pa-filean na si Dante at si Mike Defensor at yung dalawa pa nilang kasama, si Mr. Joseph Espiritu and si Mr. Aristotel Viray. And then, in the same press conference, binanggit din, sabi, state witness na ho si Secretary Manny Ganoon. Bonoan. So I guess, Ganun yan. ito yung mga, yung reaksyon ng tao talaga na parang, hindi na Hindi pwede. Hindi pwede yun. sila tumuloy Bunoan, state witness. Raulo ka ba, boy, Remulya, ha? tayo. I-ano na natin to. Kumilos tayo dahil talaga. Tapusin na natin to once and for all. Manalangin na tayo dyan sa EDSA para ika nga matapos na to. Magkaalaman na talaga kung hanggang saan ang kapangyarihan itong mga siraulong adik na to. Ang gobyerno, Magidalo ho tayo, mag-isa ho tayo. Tapusin na natin yung mga dapat tapusin. Ika nga, panalangin na natin yung mga dapat panalangin. Di ba? Yung iparamdam na natin sa gobyerno na to na ang tao nananalangin na. Na sana matapos na itong mga kabalbalan na to sa administrasyon na to, dito sa gobyerno na to. iba na talaga yung ginagawang hakbang. Iba na yung mga steps na ginagawa nila na yung mga nagsasalita sa korupsyon yung kinukulong at yung mga involved sa korupsyon, pinoprotektahan pa. In fact, itong kay Manny nga, Bonoan, Secretary Bonoan, siguro, pinakamaganda magagawa lang nila, hindi ito, state witness ka na lang, protektado ka. So, Mike, teka, sabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya for filing na yung kaso ninyo. Although yung last na balita, also on the same day, was that for resolution pa lang, meaning hindi pa lumalabas yung decision. And yet, during the, tama ba to? During the press conference, in-announce na ifa-file na yung kaso ninyo ni Kong Dante, ni Senator Marcoleta. Yes. So- Tapos, sabi nga, magpapa-issue sila ng warrant of arrest. Siguro, medyo rewind lang natin. Previous Teka. to that, di ba, in-announce na Joel Villanueva, Yes. Jesus Cordero, Jinggoy Estrada, Manny Several Bonoan, Martin congressmen. Roman. Akala kasi ni Boying Rimulya, lahat ng lumalabas sa bunganga niya, pagka yung confidence na delivery niya, kagad papaniwalaan ng mga tao. Kagad kakagatin na lang na ganun-ganun na lang porket abogado siya. Hindi na ganon. Masyado ng obvious. Kung doon sa ginawa niyo kay Tatay Digong, ika nga ang tawag dito, hindi binigla nyo, ginulat nyo. Dito wala nang gulatan dito. Nakikita namin yung kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to. Mula sa gobyerno ni Marcos Jr. hanggang sa ombudsman. Kinakasangkapan para gipitin yung kanilang mga kalaban. Anong klaseng kabalbalan yan? Des. Plus, yung mga yan. Pagbaliktad, yung si Jinggoy hindi umalis at nanindigan, ikinulong. Yung mga bumaliktad, nawala yung kaso. Pagkatapos si Martin Romualdez hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Kaya talagang halatang-halata yung mga nangyayari dito sa ginagawa nilang paglalaro sa ustisya at pagtatakip doon sa mga nagnakaw. Mike, kinasuhan din si Julie, yung wife mo, and I understand one of your kids. May Two kaso. of my Oh my kids, goodness. Pati anak ni Kong First time nagtanggal ako ng sombrero. Sabi ko sa inyo, hindi ako panot eh. Sabi, yes, malagi ng sombrero. Panot ka ba? Hindi tayo panot. Nagigil ah. Pati anak ni... Tara na. Attorney Trixie. Wow. Yeah. Ano yung kaso nila and what's going on with that? Basically kasi, Attorney Trixie, kami yung may-ari ng building. Marami kami, hindi lang naman kaming pamilya, but we have investors doon sa building. Tapos may mga lessees, may mga nagre-renta. So yung niraid nila doon, and again, talagang sinadya nila, no, na talagang... Sige, subukan tayo. Tingnan natin. Paano ba sasabihin? Tingnan natin kung hanggang saan yung galing ni Boying Rimulya dito sa isa na to. Tingnan natin.
Tingnan natin. Hindi basta-basta yun. Talagang ginawa nila yun para lang atakihin ako. Tapos, ginawa nila, sabi nila, hindi. Kasama dyan yung si Mike Defensor, yung kanyang asawa, at yung dalawang anak. Pati yung anak ko na isa, Tingnan natin. corporate secretary. Tingnan natin yung galing ni Boying Remulla dito. Kada yun eh. So, pati yun, dinamay nila. So, talagang pilit lang ginigipit yung mga tao. In fact, Attorney Trixie, ganyan din yung kaso ni ni Secretary Harry Roque, na ang kaso niya human trafficking din, in particular yung kay, if I'm not mistaken, yung kay Cassandra Ong na case. Yes. So talagang pinipilit nila maging non-bailable. Kasi kung kaso lang naman na bailable, alam nila pwedeng mag-bail at pwedeng magsalita pa rin at kumilos. So ang gusto nila talaga, Non-bailable. non-bailable, ikulong yan, huwag makapagsalita, huwag makakilos, at huwag gumalaw para patuloy na itulak yung pagsalita dito sa korupsyon na talagang hindi nila inaaksyonan. Okay. Kung Mike, meron tayong questions from our viewers, from YT viewer Gilly. Tinatanong niya, kakasuhan na kayo ni Senator Marcoleta. Hawak niyo na ba ang warrant of arrest? Na-issue na ba ang warrant of arrest ninyo? Sa ngayon, wala pa. Pero nagkaroon na kami ng counter affidavit. Nakapag-submit na kami nila Senator Marcoleta. And yun nga, kaya yung sinasabi ni Ombudsman Boying na, mapapa-issue na namin yung warrant, pwede talaga yun. Kasi ganun-ganun din yung kay Jinggoy eh. Nung nag-counter affidavit sila, sabi nga ni Senator Jinggoy, nung pinuntahan ko siya sa Senado, sabi niya, pare, pinapapirma na nila yung aming warrant. Sabi ko talaga, sabi niya, and within the week, maaresto ako. And totoo nga, nangyari yung nangyari na binanggit niya na napirmahan yung resolusyon at nag-issue ng warrant laban sa kanya. How is your family taking it? Meron silang kaso, meron kang kaso. Kamusta po kayo? Well, of course, Attorney Trixie, kagabi, tumawag yung asawa ko, umiiyak. Sabi ko, you have to stay strong. Ganyan talaga. Tumawag Kawawa yung siyang anak Judy. ko, umiiyak din. And alam naman nila, kasi bago naman nangyari ito, doon pa lang kay Sergeant Cotesa, binanggit ko lang sa kanila na baka itong paglabas sa Sergeant Cotesa, pagsuporta ko sa kanya o pag-alalay, lumaki to at gawin nilang, yun nga, maging talagang politika tong kaso. And lahat naman sila nagsabi na naintindihan nila at alam nila yung prinsipyo tungkol dito. Siyempre, alam din naman nila, hindi lang naman para sa akin to, kundi para sa kanila. And of course, yung future na i-build nila. Pero walang pamilya kasi na hindi malulungkot sa sitwasyon na hiwalay-hiwalay kayo eh. Na may takot na ikukulong yung ako, no? Bilang Nakatakot yan. Yun nga lang kung ideya na makasuhan ka, nakakatakot ho, sa totoo lang. At yan, may pera na yan, makukuha niya lahat ng dekalidad na abogado. Diba? Kaya tayo dito sa PH Update, napakaingat ho natin. Hanggat maaari, ginagawa ho natin lahat ng pwedeng, sa lahat, pagsasalita, paano sa lansan yung mga issue, yung kumbaga, pwede sabihin na play safe. Kasi pagka safe ka, hanggat maaari, hindi ka bumalagbag ng sobra-sobra. Ibig sabihin, nasa tama. Yung pagbalagbag mo, hindi siya kagaya ng bara-bara lang. Kumbaga, meron siyang, meron na ilalabas mo yung saloobin mo, pero hindi ka lumalampas sa linya na kung saan mahahanapan ka na nila ng butas. Di ba? Kaya nga tayo dito, hindi tayo nagkikaya ng pabagsakin ng gobyerno na to o palitan si Marcos Jr. Ilagay lang sa tama sa pamamagitan ng pananalangin ng sabay-sabay. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kababayan, sa mga datihan na dito, lagi ko sinasabi talagang panalangin talaga ang ating sandata dyan. Anong araw ba ngayon? Naloko na. Kahit ito pala gusto kong magpunta, hindi ako pwede. Ako sakali man, magkukommute na lang ho tayo. Yung kabayo ko, siya ngayon, may regla. Hindi, coding tayo ng Marquez. Baka mayari tayo, EDSA pa. Pwede naman, magko-commute tayo. LRT, MRT, bus, lahat ng sasakyan na ho natin ito. Baka mag-aeroplano na ako pumunta dyan. Nila at yung mga kapatid nila. Ka-chopper, bumababa. Sino yung dumarating? Si Kong Mike ba yan? Si Senator Marcoleta? Sino yan? Si
Senator Robin Padilla, pagbaba si PH update. Naku, yan. Kaya mahirap din talaga, pero ayokong magpakita, Attorney Trixie, and sinabi ko rin sa aking pamilya, huwag kayong magpapakita ng lungkot, magdasal tayo, dahil pagka tayo nakita nila na ganyan, umiiyak kayo, nangihina kayo, lalo nilang ikakatuwa. Kailangan tayo magpakatatag. So, ilan ang kasong hinaharap mo ngayon, Kong? Siguro, Attorney Trixie, sa ngayon, if I'm not mistaken, kasama yung mga negosyo na sinara nila, umabot na ako siguro ng 7 hanggang 8 kaso. Wow. Kayo yata yung highest pointer dito sa mga nakakasuhan. May idea ka ba? Palagay ko, Yes. to be fair, Attorney Trixie, palagay ko tinalo ako ni Attorney Baligod at saka nung 18 na ating kasundaluhan. Ay, oo nga pala. Kasi Para sa mga AFP, PNP, INC member. Ano na? Pagalawin nyo na yung baso, kailangan na natin magpunta ng EDSA para magdasal. Hindi para manggulo, para magdasal, di ba? Prayer rally yan magdadasal tayo. Ipagdasal natin yung mga adik at siraulo sa gobyerno. Yung mga bumabaluktot sa batas, ipagdasal natin yung mga yan. kinakasuhan ng libel yata every Yan. time na i-interview sila. Mga yan. Kung hindi ako nagkakamali. Available, Kaya kayo, palagay ko pinakamarami. Pero dito, naniniwala ka na tinutulak nila non-bailable cases. Ano yung hangarin nila dito? I mean, naiintindihan ko na mayroong mga mga... Naiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung anong kagaguhan ang ginagawa mo, Boying Raymulla. Na mo. Pagigil si Boying. Ibang klase. Congressman. Ibang level ang kagaguhang ginagawa ni Boying. and senators that they want to keep out of the legislature. O ngayon, yung mga taga, hindi pwede. Yung mga taga JIL, hindi. Takot yung mga yan. Hindi kaya. Si Eddie Villanueva, anak ng tawa. Hindi niya kaya yung mga membro ng iglesia, INC, may paninindigan at hindi ko alam. Baka yung iba meron. Baka meron tayong makita dyan. Baka pag hi hello tayo sa kanila, kumustahin natin si Joel Villanueva. Uy, pag nandiyan kayo, kumusta na ba si St. Joel? Ayun, duwag pa rin hanggang ngayon. Traidor pa rin hanggang ngayon. No? Pero yung sa iyo, ano yung tingin mo na yung purpose nila dito? Suporta. Basically, Attorney Trixie, kasi may mga nagpasabi rin naman sa akin. Nung nangyari yung raid nila nung una, tapos yung plunder, parang pwede ba huminto ka na? Kasi nagagalit sila doon sa sundalo na lumabas, yung 18 Marines na tinulungan ko, at tapos may lalabas pa dapat na 10 at saka 7. So, ayaw talaga nila yon. Pangalawa, ayaw talaga nila yung Rage Coalition. Yun yung pinapangunahan ni Mayor Baste Duterte na nagkaroon kami ng pagkakaisa tapos inorganize natin para magsama-sama yung mga tao. Para sa mga member ng Rage Coalition, magdasal na tayo sa EDSA. Game na, mga maisog. Nako, yan sigurado nandyan yan. Maisog Mga natin yan, nga. Mga kapanalig natin yan sa paninindigan, mga akbang ng maisog at Vic Rodriguez. Rage Coalition, ito naman si Kong Mike Defensor. Magkakasama yan, maisog tsaka Rage tayo kaisa ng mga yan sa kanilang mga prinsipyo at pinaninindigan. At yun ang kinagagalit nila. Pero ang sabi ko nga sa kanila, Attorney Trixie, Laban. ito lahat naman nakikinig, kasama na yung mga hindi sumasang-ayon sa akin o sa tingin nila mali ang ginagawa ko. Alam nyo, ang isang binibigay ng ating saligang batas ay yung karapatang magsalita. At yung karapatan na yan, binibigay sa atin na hindi dahil doon sa gusto nating marinig at hindi dahil doon sa gusto nating sang-ayunan. Kung hindi, yung freedom of speech o yung kalayaang magsalita, binibigay yan doon sa mga ayaw nating pakinggan. Kasi nga, bilang pagbibigay respeto sa mga boses ng tao na bagamat hindi tayo sumasang-ayon, ayaw natin sinasabi nila, binibigyan natin ng kalayaang magsalita. So, hindi, nagtawag ba ako na mag-armas tayo? Nagtawag ba ako mag-rebellion tayo? Nagtawag ba ako na manggulo tayo? Hindi. Yung akin, ang sinisigaw ko is yung korupsyon. Na ano bang nangyari dito? Ang daming nagnakaw, wala kayong kinakasuhan. Ang daming nagnakaw, hindi nyo iniimbestigahan. Ang daming nagnakaw ni 5, may naibalik silang kaunti. Pero kakarampot sa trilyon
na nilakaw sa pondo ng gobyerno. Kaya ang akin lang naman sigaw dito, di ba? Itigil natin yan, parusahan natin yung mga taong nagnakaw. Dahil pag hindi natin pinurusahan yan, wala na tuloy-tuloy. Kasi ang tingin nila, kahit na pala gawin mo to, sa bilyon ng ninakaw mo, trilyon, pwede kang makalusot. Alam niyo anong pinaka nakakagigil? Yung kay Bunuan. Na gawing state witness si Bunuan. Yun ang pinaka nakakagigil sa lahat. Pwede kang magnakaw at pwede kang lumusot dahil kaya mong bayaran ang abogado. Okay. Kaya mo siguro bayan yung investigasyon. Kaya ito, Attorney Trixie, Yes. yung pinaglalaban natin yung ating boses na makapagsalita. Laban! Yun. So, Kong Mike, naku, maraming salamat. Nabulabog ka namin ngayong araw ng kaarawan mo. Birthday ni ka. Palakpakan muna natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Pakanton ka naman dyan. Salamat uli. Ingat ka at makikita Birthday, ka naman birthday. namin mamaya pag nagsalita ka na sa entablado. Again, thank you. Thank you so much. Thank you, Attorney Trixie. Mabuhay ka. Ingat-ingat. Ang kasunod natin na panauhin, mayroon dito sa ating ngayong araw na ito, ang isa sa pinaka-followed na legal explainer online. Pagbalik ng The Spokes after this short break. Bato na ho natin to. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.